Mahirap tanggapin para kay Anthony Edwards nang sinabi niyang mas magaling na team ang Thunder kumpara sa kanila. Para kasing 15 puppet na nasa isang string ang ginawang depensa ng OKC kontra Minnesota. Ikalawang sunod na taon na nalaglag si Edwards sa conference finals, abot pa sa Boracay kahit tag-ulan na. Base din kay Edwards, walang NBA player ang makakatapat sa gagawin niyang workout sa off-season para makabalik next year. Si Nikola Jokic nung natalo ng Thunder, ang gagawin lang niya or sinabi niya, 2 araw siyang mag-iinom ng beer. Kasi kapag nag-workout ka ng buong off-season tapos pagdating ng next season sigurado pagod. Masyado pang bata at immature para maging leader ng isang team papuntang championship sa ngayon si Anthony Edwards base sa mga analyst. Dapat kasi ang ginagaya ni Edwards si Jokic at si Luka, pa-relax lang kapag off-season kaya nakapagpahinga, kaya pagdating ng regular season parang nasa mundo ng mga halimaw. Sa history din, wala pang player ang nasa edad na 23 years old or younger ang naging leader ng team sa championship. Pwera lang kung yung batang player na yon may kasama siyang Hall of Famer. Si Tyrese Haliburton ng Pacers kung sakali man ay nasa 25 years old na. Ang kailangan di umano ni Edwards ay isang Hall of Famer para makapasok sa championship. Meron siyang kasamang Tito Rudy, Hall of Famer din yun. Kahit ayaw ng iba, wala silang magagawa. May 2 hanggang 3 taon pa si Edwards bago dumating sa average age ng mga nag-champion. Ito yung nasa 26 hanggang 28 years old. Dito naman pinasok yung idea na ang Minnesota ang makakakuha kay Kevin Durant para sa trade kasama si Anthony Edwards at para din makatungtong na siya ng finals or championship. Ganito rin naman kasi ang halos senaryo ni na Michael Jordan, KD, LeBron, Giannis, Jokic, Steph at iba pang mga naging face ng NBA. Hirap sila makapasok sa championship round pero pagdating nila ng tamang edad at nagmature, doon nila nakukuha yung championship. Bago pa dumating sa Kevin Durant trade yung Minnesota, meron pa silang kailangang ayusin. Dapat ma-retain yung kanilang core players. May 3 free agent sa Minnesota. Si Nickeil Alexander-Walker, ang tanging free agent na walang contract. Si Randle at si Naz Reid merong player option. Kung sakaling i-decline ni Randle ang contract niya, best option sa kanya kasi yun. Dahil wala namang masyadong biggest free agent ngayong off-season, makakakuha siya ng around $35 to $40 million dahil nagpababa siya dati. Si Naz Reid naman may player option din. Kapag dinecline niya yun, ang magiging value niya around $22 million. Ang reported pa doon, ang gusto ni Naz Reid maging starter ng isang NBA team kaya susubukan niya yung free agency. Hindi niya nakikitang isa na siyang 6 months sa ngayon. Si Rudy Gobert naman may 3 taong pang kontrata until 2028. Yung huling taon, meron pang player option at siguro naman may mundo pa nun. 2 taon na siyang nawawala sa playoffs. Kung may Ant-Man, may Invisible Man at Smash Brothers yung Minnesota. Kailangan muna mag-isip sinong player ang i-retain nila sa free agency at kung si Rudy Gobert ay sapat na para magka-interest yung Suns kasama yung 17 pick ng Minnesota sa first round, doon magkakaalaman. Dahil sa report pa na yon na laging pinasasayaw kasi ni Luka si Gobert, ang gusto talaga ni Tito Rudy ay maging kakampi si Luka kaso may pumigil ng trade na yon, Dallas pa lang. Kapag kinuha pa via trade ng Minnesota si KD, patak agad ng $100 million ang salary cap ni KD at ni Edwards. Kaya nga tinrade nila si Towns dahil sa tax, ayaw nila magbayad. Yun lang ang rason nun. Kaso pagpunta ni Towns ng Knicks, dun siya bumigay. Oh my God. Kapag si Edwards, Gobert at Randle, meron silang $110 million. Konti lang yung difference sa KD at Edwards contract pero mas malaki yung sa dalawang rate. Mahirap kunin si KD sa team na hinug na yung lineup at yung contract. Kaya papabor pa rin si Kevin Durant kung Houston or San Antonio.